Hello mga ka-idol, meron naman tayong tanggap dito ng i-repair na Lexing LED TV. So ito yung i-repair natin mga ka-idol. So yan. So paki-subscribe naman mga ka-idol, paki-share, paki-like, comment po. So salamat mga ka-idol. Ito po yung i-repair natin ngayon, Lexing. So ang problema nito mga ka-idol ay nakalock. Yan, nakalock, hindi siya magamit mga ka-idol. Kasi naka-on na yung lock niyan mga ka-idol at hindi na rin gumagana yung remote natin mga ka-idol. Hindi yan gumagana mga ka-idol. Kaya hindi natin may set. So yan. Hindi talaga siya nagpa-function mga ka-idol. Kaya hindi po yan mapapanuoran mga ka-idol. Hanggat hindi po matatanggal yung lock na yan. So abangan nyo mga ka-idol. Tuturo ko sa inyo kung paano yan gagawin. So unang step natin dyan mga ka-idol. Yan. So paki-subscribe naman mga ka-idol. Paki-like and share. Patulong na lang po. So yan. So unang step muna natin mga ka-idol, check muna natin yan yung sensor kung mayroong supply yan. Kasi kung walang supply yan mga ka-idol, eh hindi po yan magpa-function yung ano natin, yung ating remote. So check muna natin kung may voltage mga ka-idol. So yan. Pasensya na nga pala mga ka-idol, hindi masyado nakita yung tester natin, pero meron po yung supply mga ka-idol kasi meron namang red light eh. So yan. So tanggalin muna natin mga ka-idol. So nga pala mga ka-idol, kahit anong pindot ko dyan sa touch switch nya mga ka-idol ay hindi talaga makuha-kuha yung mode nya mga ka-idol. Hindi ko makuha-kuha kahit anong pindot ko dyan sa mga ano nya mga ka-idol, pindutan nya mga ka-idol, hindi ko makukuha yung service mode nya. Kaya yung una na yung ating pag-asa dito mga ka-idol ay ayusin na lang muna natin yung sensor nya. Palitan natin kung sakali na baka malay mo na magmana siya mga ka-idol. So yan, pinalitan ko muna siya mga ka-idol ng sensor. Pag gumana na siya mga ka-idol, saka na natin pasukin yung kanyang settings mga ka-idol. Puntahan natin. So yan, ano ko muna mga ka-idol, hinang ko muna mga ka-idol. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan mga ka-idol, please subscribe at paki-hit ng notification bell at paki-like and share po. Malaking tulong na po yan para sa akin. So yan, hinang muna natin mga ka-idol. So yan. So hintayin nyo lang mga ka-idol kung ano yung gagawin natin dito. Tingnan natin kung magpa-function na yung remote natin sa TV. So yan. Saksak natin mga ka-idol. So yan, plug in natin mga ka-idol. So meron na siya mga ka-idol red light. So subukan na natin remote kung ano na siya mga ka-idol. So yan, nag-blow na siya mga ka-idol. So good na yung remote natin. So may pangalawang step pa tayong gagawin mga ka-idol kasi nakalock pa yan. Hindi pa yan magagamit ng mayari mga ka-idol kasi may nakalock pa. Ayan, meron siyang lock mga ka-idol. So una natin yan mga ka-idol. Punta tayo dun sa menu mga ka-idol. Ayan. Hanapin natin yung lock dyan mga ka-idol. Kailangan ma-off yun. Yan yung key lock mga ka-idol. Naka-on kasi siya mga ka-idol. Yan.
So kailangan ma-off yan mga ka-idol para hindi na lumabas yung lock, magamit na siya mga ka-idol. At para maset na natin yung ating input kung saan siya isiset. So yan, naka-off na siya mga ka-idol yung ano natin, lock natin, yung key-lock. So yan. So yan mga ka-idol, nag-function na yung mga pindutan natin mga ka-idol, kasi kanina hindi yan gumagana mga ka-idol kasi nakalock nga eh. Hindi kasi yan magagamit mga ka-idol kung nakalock yung TV mga ka-idol, hindi rin lalabas yung input o ano pa man dyan, yung mga PC, HDMI, EV, hindi po yan ma-set kasi nakalock. So isiset po natin yan mga ka-idol kung saan natin siya gagamitin, kung HDMI ba or so sa lahat mga ka-idol.